Good morning! Ito nga pala yung ginawa nating heavy duty na extension wire na may power meter. Ito ay customized. Ginawa ko lang kasi dito kasi sa tool shed natin maraming mga heavy duty na power tools. So kailangan dapat yung extension wire na ginagamit natin ay talagang maaasahan, tsaka syempre dapat durable, hindi yung basta-basta extension wire lang na sasaksakan mo ng mga mabibigat na wattage. So ito yung tinatawag nating yan, buksan natin. Ito yung 6-in-1 din rail power ammeter. Nilagyan ko ng breaker, mini breaker para safe. Tapos ito yung power plug switch, yung casing nya, at nilagyan din natin ng light or LED light para naman ma-monitor natin kung may power siya. Buksan natin. Dito on, makikita mo kaagad yung real time na power consumption mo or yung wattage na ano man isaksak mo dito ay babasahin ito. Halimbawa yung watts, yung kilowatt hour, yung current power voltage na pumapasok ngayon. Meron tayong 236.1 volts, 59.9 hertz, 0 amps, at 0 pa yung power factor natin dahil wala namang nakasaksak dito. So papakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Yan, kung paano ko siya inassemble. Simple lang, para nilagyan ko lang ng kahoy sa ilalim para protection, kasi minsan siyempre yung extension wire lalagay mo sa baba, minsan may tubig, baka pasukin ng tubig. So for protection nilagyan ko lang ng kahoy. Mas maganda nga sana kung malaki-laki yung kahoy na ilalagay nyo dito. So yan, pag inon mo to, giilaw dito, yan, indicating na activated na yung plug. Pag in-off mo naman, may ilaw dito, that means to say na deactivated siya. So walang kuryenteng lalabas dyan. Kaya dito makikita mo ay naka-zero siya. Pero pag in-on mo to, magre-register yan kasi kahit papano merong consumption to. Yan, 0.7 watts. So ano pang pwede nating ilagay dyan para ma-register. Again, ito sample lang. Yeah, halimbawa itong ating jigsaw ay isasaksak natin dito. Makikita natin yung real time na consumption niya. Ba, ito dito. Ingat lang kayo, naka-gloves ako kasi syempre for safety baka makuryente tayo. So yan, yun natin. So dito, once na in-on ko to, makikita nyo dito, magre-register na yung consumption niya. Lahat yan mag-re-reflect dito. So yan, try natin. Mahina lang muna. Ayan. 67 watts. Papansin nyo yung amperes, yung power factor, meron na din. So yan, off natin. Yun ang function niya. So kung may isasaksakang mga gamit na kahit ano man naman isaksak mo dyan, charger o kung ano, ref, aircon, o kahit washing machine, advisable na mabasa natin yung ano para malaman natin yung consumption. So yan, pakita ko kung paano ko to inassemble para may idea kayo. Okay, isa natin.
So yan ang connection niya. So yan yung diagram kung paano ang connection niya. At kung medyo nalilito kayo, pwede rin kayong mag-message sa akin dyan sa comment section. Ito nga pala yung mga details ng materials na nagamit natin dito. Yan, may mga price na yan. And then yung total sa baba. So depende na lang yan sa lugar nyo kung ano yung mga current running price nyo sa mga hardwares nyo. Guide lang para malaman nyo kung ano yung nagamit at nagastos. So hanggang dito na lang po, till next video, at maraming salamat sa inyong lahat. Bye!